Welcome to another episode of The Vital Chords. So, kumusta? Ako naman ako daw. Malamig ngayon ha. Malamig eh. Sakitan kami ngayon. Pero pag tanghali, napakainit naman. Oo, napakainit. Nakita Kaya nagsisnow dito sa loob ng aming setup. Kaya yung mga get-up nyo talagang ano kami to. Si Jing parang kagagaling lang ng bike eh. Nag-bike ka ba? Bike ka na? Hindi. Hindi, nag-bike kayo. Wala, pahinga muna sa biking. Si Doc, wala ka mga operation mo. Wala ka mga wala. procedures na ginawa. Clinic lang mostly. Clinic lang ako mostly. Pero usually naman kasi pag may mga surgeries, piniprepare mo yung patient eh. Kumbaga, i-clearance mo. So, nandito tayo sa point na yung mga patients na ka-refer sa internal medicine, sa cardio, for clearance prior to surgery. So, lahat naman ng mga, lalo ng mga elderlies, kailangan may ano muna sila. Clearance. So, clearance mo. Usually ganun. So, ngayon, wala, puro clinics lang muna tayo. Doc, may nagtanong sa akin nung minsan. Nandun ako sa men's health. Ang lahat daw ba ng urologist is surgeons din? Yes, oo. Ayun, actually Ayun, magandang pag-usapan yun kasi maraming nalilito kay nephro Tsaka kay Euro. kay Euro. So, ang nephrologist, kahit sa TikTok ko nalilito eh. Nephrologist, doktor sila sa kidney. Urologist, doktor rin kami sa kidney, maliban sa prostate, kidney stone and all. No? So, parehas kaming doktor sa kidneys. However, si nephrologist kasi is under internal medicine. So meaning, sila ang doktor sa kidneys kung kailangan alagaan yung kidney na dapat hindi ma-dialysis. Kasi di ba, ang mga pasyente na nasisira kidneys, usually ano yan eh, either diabetic, uncontrolled diabetes, uncontrolled na hypertension, nasisira kidney, too much intake of mga pain reliever, nakasira ng kidney. So, si nephrologist, sila yung nag-aalaga doon para hindi siya mauwi sa dialysis. So kami naman, si nephrologist is under siya ng internal medicine. Kami naman, urologist, kami naman is under surgery. So if may kailangan operahan kay kidney, mapababae yan o lalaki, kunyari may bukol sa kidney, may kidney stone, urologist ang tinitingin doon. So yun yung difference ng dalawa. So if may kailangan operahan, may kailangan i-treat na may procedure na gagawin, urologist yun. Urologist. Ang procedures, si urologist. Yes, correct. So kung may nakitang findings sa ultrasound na hindi naman kailangan ng surgery, si nephro ang bahala doon. So medicine, more Medical on treatment. Yes, medicine. medical treatment. Parang IM. Yes, surgeon. And Parang ganun yung surgery, difference yes, niya. So ganun yun. Yun ang general rule. Minsan nga, ito pang malala. Hindi nalilito na sila sa nephro at saka sa uro. Tapos minsan may pupunta pa, akala ang euro ay neuro. Neuro kasi sa brain. Sa brain. So, yun. Kaya minsan yun. Pero yun ang pinakanalilito talaga yung nephro at saka euro. So Doc, so yun nga. So last episode natin, parang isa sa mga na-discuss natin yung mga bato sa bato. Yeah. Yung mga misconception na kapag ba kumain ako ng sobrang daming chichirya, magkakaroon ba ako ng bato sa kidney? Yeah. Ganun. So Doc, siguro isa din sa mga topics na dapat natin ma-discuss. No? So, ano ba ang truth and misconceptions sa UTI? Tama ba Doc? So, usapan natin, UTI. very common kasi UTIs for both, and lalo na sa females. No? So, pero marami kasi mga pasyente nalilito sila sa may UTI talaga. Diba? Kasi pag yung UTI, ang ibig sabihin nun, urinary tract infection. So, pag infection, may bacteria na involved. So, minsan, ang mga pasyente, konting nararamdaman na parang may discomfort sa pag-ihi, iniisip agad nila, UTI siya, then infection. Well, in fact, maraming pwedeng reason for that eh. So, yun ang siguro pag-uusapan natin. Pero yun nga, yun siguro the best na magsimula tayo siguro is, yun nga, to define ano ba yung urinary tract infection. Urinary tract infection is po sa pantog, sa urinary bladder natin, paakyat no, sa ureter tsaka sa kidneys. So, may mga ibang pasyente, wala naman talaga silang nararamdaman. May UTI sila, pero walang nararamdaman. Ibig sabihin, may urinary tract infection, pero asymptomatic, walang nararamdaman. And between males and females, between lalaki sa babae, mas common ang UTI sa babae. Bakit Doc? Yun, good question. Kasi, di ba, anatomy,
yung mga babae, very short yung tinatawag na urethra. Yun yung parang kanal, in layman's term, yun yung kanal o daluyan ng ihi galing sa panton. Unlike sa lalaki kasi, di ba ang lalaki meron tayong penis? So yung urethra ng penis mas mahaba. So the shorter kasi ang urethra mo, mas prone siya magpasukan ng infection. Sa babae, for example, di ba mayroong dumi sa puwet, no? Minsan nagkakaroon kasi ng infection. Minsan pag hindi pa natin nag-change ng ang tawag doon, yung hindi natin yung Panties. hindi, yung isa pa yung panty liner, correct, panty liner, ba? So, very, very short kasi yung kung may maikli masyadong urethra, mas prone ngayon sila mag-develop ng infection. So, yun ang isang misconception nila, hindi babae lang ba nagkaka-UTI? Lalaki nagkaka-UTI rin. Pero very, very rare sa lalaki. At kapag ang lalaki nagka-UTI, may problema yan. It's either malaki ang prostate, kasi nagkakaroon ng retention. Kasi in general, ano ba yung mga factors para masabi mo na very, very high risk ka mag-develop ng UTI? Number one, dehydration. Hindi ka masyadong uminom ng tubig. So, dehydrated ka. So, concentrated masyado yung ihi mo sa pantot mo. Tapos, kunyari, hindi pa nauubos lahat ng ihi mo, nandun lang siya, nagkakaroon ng parang netawag stasis. So, parang kumbaga parang ganyan, parang ganito, na naiiwan yung ihi doon, hindi lumalabas lahat ng ihi. Very, very prone mag-replicate yung bacteria na nandun sa pantot natin. Prone magka-UTI. So, mga ganun, dehydration. So, pag ang lalaki, nagkaroon na diagnose ang lalaki ng urinary tract infection, may rason yan. Pwedeng prostate ang problema. Pwedeng meron pala siyang kidney stone. Kasi ang stone, pwede rin siya mag-present as maging cause ng